Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 581. Makalipas ang 12 minuto, bumalik si Jeric sa Nelson family na sakay ng helicopter. Pagkalapag ng helicopter sa damuhan, lumabas sina Jeric at Yolanda. Greetings, Mr. Agosta, magalang na sinaludo ni Zoe, Hale, at Lauren si Jeric. Tiningnan ni Jeric ang mga bangkay na nakahandusay sa looban at tumango. 10 minuto, masyadong maagap. Pagkatapos, tumingin si Jeric sa tatlong matatanda at sinabi, "Magaling." Nagmamadaling sinabi nilang tatlo, "You flatter me, Mr. Agosta." Sa oras na ito, nakita ni Jeric si Bo na nakahandusay sa lupa ilang talampakan ng layo, malubhang nasugatan ngunit buhay pa rin. Mukhang hindi pa siya patay, sabi ni Jeric. Dagdag ni Zoe. "Ipapapikit ko siya ngayon, Mr. Agosta." Pinigilan siya ni Jeric. Maghintay. Hindi maiwasang magtaka ni Zoe kung bakit siya pinigilan ni Jeric. Sa oras na iyon, naglakad na si Jeric papunta sa naghihingalong Bo. Si Bo, na puno ng dugo ang bibig, ay nakatitig kay Jeric na nakadilat ang mga mata, puno ng puot, na parang gusto niyang pasang buhay si Jeric. Si Hale Jeric, ang aking ama, ang aking patriarka. Ay tiyak na hindi ka pababayaan. Napangiti si Jeric. Ganun ba? Pagkatapos ay tawagan ang iyong ama at patriarch at sabihin sa kanila na nilipol ko ang pamilyang Nelson. Pagkatapos noon, kinuha ni Jeric ang kanyang mobile phone sa bulsa ni Bo at inilagay sa kanyang kamay. Laking gulat ng tatlong matanda nang makita nila iyon. Nag-aalala silang lahat na sasabihin ni Bo sa Sectmaster ang lahat ng nangyari sa kanyang pamilya. Nang malaman ng Sectmaster ang ginawa nila, target sila ng Sect at Sectmaster. Hindi inaasahan ni Bo na papayagan siya ni Jeric na tumawag. Gusto talaga niyang tumawag sa telepono at sabihin sa kanyang ama ang nangyari sa pamilya Nelson. Kaya naman, agad siyang nag-dial ng numero. Bagamat nababalisa ang tatlong matatanda, pumayag si Jeric na tumawag. Wala silang lakas ng loob na tumutol at nakatingin lang sa tawag ni Bo. Mabilis na napadaan si Bo, at narinig ang boses ni Damian mula sa kabilang linya. "Bo, ikaw pala. May nangyari ba sa pamilyang Nelson?" "Ama, ang pamilyang Nelson ay winasak nina Jeric, Zoe, Hale, at Lauren," sabi ni Bo sa sakit. "Anong sabi mo? Bo, okay ka lang?" Nagulat si Damian. "Pare, ako ay malubhang nasugatan. I'm afraid I won't make it until you come to save me." Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, nasubsob ang ulo ni Bo sa lupa at tumigil siya sa pagsasalita. Nanlalaki pa rin ang kanyang mga mata na parang mga platito ngunit walang palatandaan ng buhay. "Hello? Bo, naririnig mo ba ako? Say something." Ang nag-aalalang boses ni Damian ay nanggaling sa kabilang linya. Kinuha ni Jeric ang telepono at sinabing, "Damian, tumigil ka. Patay na ang anak mo." "Jeric, how dare you kill my son? Puputulan kita." Damian was on the verge of breakdown habang sumisigaw. Walang pakialam na sabi ni Jeric. "Damian, sa wakas alam mo na ang pakiramdam. Sa kasamaang palad, huli na. Nagpadala ka ng mga tao upang patayin ako ng paulit-ulit at pinagalit mo ako ng lubusan. Gusto mo lipulin kita for good. Sa gusto mo. Tsaka, sabihin sa lahat ng nasa Evergreen Sect na hintayin ako. Malapit na ako dito. Jeric, maghihintay ang Evergreen Sect. Lalaban tayo hanggang kamatayan." Nagngangalit si Damian at ibinaba ang tawag pagkatapos sabihin. Nakangiting ibinato ni Jeric ang telepono sa katawan ni Bo. Pagkatapos, tumingin si Jeric kina Zoe, Hale, at Lauren at sinabing, "Pumunta tayo sa Evergreen Sect." Narinig na ng tatlong matanda ang sinabi ni Jeric kay Damian sa telepono. Lahat sila ay mukhang hindi mapakali. Tinataka ni Jeric ang kanilang mga trigger point sa kanyang kakaibang paglilinang, at sila ay nasa matinding sakit at labis na naramdaman. Balisa. Pagkatapos, gusto ni Jeric na labanan nila ang buong Evergreen Sect. Bukod dito, ang Sectmaster ay isang Grandmaster Marty Ailes.
Sa harap ng sect master, hindi man lang sila nakapag-away dahil mabubugbog sila bago kumilos. Hindi nila kinaya si Jerick, at kung kalaban nila ang sect master, paano sila makakaligtas? Kaya naman lumuhad agad silang tatlo sa harapan ni Jerick at nagmamakaawa. Let us go, Mr. Agosta. Pakiusap. Napuksa na namin ang pamilyang Nelson ayon sa gusto mo. Hindi talaga kami makakapunta sa Evergreen Sect. Mamamatay tayo kung magpapakita tayo doon. Tumingin si Jerick sa kanila at sinabing, narinig ninyo itong lahat. Sinabi na ni Bo kay Damian ang tungkol sa pagpuksa mo sa pamilyang Nelson sa utos ko. Kaya malalaman agad ito ng Evergreen Sect. Sinira mo ang pamilyang Nelson, at hindi ka pakakawala ni Damian, ang sect master ng Evergreen Sect, at lahat ng tao ng Evergreen Sect. Kabanata 582. Noon lang naintindihan ng tatlo kung bakit ginawa ni Jerick ang tawag na iyon. Ito ay Oven, na gusto niyang sirain ang kanilang pag-asa na makabalik sa Evergreen Sect. Kinasusuklaman nila si Jerick ngunit wala silang magagawa. Tumingin si Jerick sa kanila at sinabing, "So, isa lang ang paraan sa harap mo ngayon, at iyon ay ang maging tapat sa akin mula ngayon. Kung hindi, kahit saan ka tumakas, hahanapin ka ng mga tao ng Evergreen Sect at papatayin ka." Ang mga ekspresyon ng trio ay nagbago ng husto. Hindi na kailangang sabihin, tumama sa ulo ang sinabi ni Jerick. Ang Evergreen Sect ay isang malaking sekta at may mahigpit na panuntunan. Totoo yun lalo na pagdating sa pakikitungo sa mga taksil. Saan man sila tumakas, ipapadala ng sekta ang pinakamalakas na martialists para patayin sila. Sa makatuwid, kapag ang trio ay inakusahan ng pagkakanulo, sila ay hahabulin ng Evergreen Sect sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ang tatlo sa kanila ay walang pagpipilian kundi ang mangako ng katapatan kay Jerick. Mr. Agosta, handa kaming pagsilbihan ka magpakailanman. Pakiusap. Iligtas mo kami. Mahinahong sagot ni Jerick. Normal lang na matakot ka sa Evergreen Sect. Tutal galing ka sa sekta. Paano ito? Pupunta muna ako sa Evergreen Sect. Pagkatapos ko silang hawakan, susunduan kita doon ni Weisel sakay ng helicopter. Pagkatapos noon, sinabi ni Jerick kay Yolanda, sumakay na tayo sa helicopter. Tumango si Yolanda sa kanya. Pinagmasdan nila si Jerick at Yolanda na magkahawak kamay na sumakay sa helicopter. Nararamdaman pa rin nila na para silang nasa isang panaginip na hindi totoo. Gaano kalakas ang loob ni Jerick na hamunin ang Evergreen Sect, isa sa 4 na pangunahing sekta sa Fenceville lamang. Paano ito naging posible? Habang sila ay tulala pa rin, si Jerick ay nakaalis na. Ang helicopter ay umalis sa Fenceville, kung saan puno ng mga skyscraper, at pumasok sa Dragon Mountains. Sa bulubundukin, matayog ang mga taluktok. Ang helicopter ay umalis sa Fenceville, kung saan puno ng mga skyscraper, at pumasok sa Dragon Mountains. Sa bulubundukin, matayog ang mga taluktok. Sunod-sunod na lumipad ang helicopter sa mga taluktok. Tinanong ni Jerick si Weisel, na nagmamaneho ng helicopter, alam mo ba ang lokasyon ng Evergreen Sect? Sagot ni Weisel, yes, Mr. Agosta. Ang Dragon Mountains ay kumikilos bilang isang natural na hadlang sa silangan ng Fenceville, na umaabot ng daan-daang milya. Kung tungkol sa Evergreen Sect, ito ay matatagpuan sa Evergreen Peak sa gitna ng mga bundok. Bukod sa Evergreen Sect, mayroong Divine Sword Sect at Hawk Sect sa silangan, at Maiden Sect sa kanluran. Ito ang 4 na pangunahing sekta sa Fenceville. Bahagyang kumunat ang noo ni Jerick at nagtanong, the Maiden Sect. Sekta ba ng mga babae? Sabi ni Weisel. Mr. Tama si Agosta. Ang Maiden Sect ay isang sekta na may mga babae lamang. Biro ni Jerick. Kung gayon ay dapat mayroong maraming magagandang babae sa Maiden Sect. Sabi ni Weisel, oo. Mr. Agosta. Marami talagang kabataan at magagandang babae sa Maiden Sect. Gayunpaman, sa sandaling ito, naramdaman ni Jerick ang isang kurot sa kanyang baywang. Para siyang inatake ng alimango. Halos mapasigaw si Jerick sa sakit, ngunit kahit ganoon ay nagawa pa rin niyang tahimik na mapangiwi sa sakit.
Mabilis na idinagdag ni Jeric, kahit gaano pa kabata at kaganda ang mga babae mula sa Maiden Sect, hindi nila may kukumpara si Yolanda sa tabi ko. Agad namang pumayag si Weisel. Mr. Tama si Agosta. Si Lady Yolanda ay isang first class na kagandahan sa Fenceville. Noon lang binitawan ni Yolanda si Jeric. Hindi na kailangang sabihin, nakaramdam ng selos si Yolanda nang tanungin ni Jeric si Weisel kung maraming magagandang babae sa Maiden Sect. Kaya naman kinurot niya si Jeric sa baywang. Binasa ni Jeric ang kanyang mukha at flexible siyang tumugon. Sinabi niya na ang mga babaeng disipulo ng Maiden Sect ay hindi kasing ganda niya. Napigilan nito ang pagseselos ni Yolanda, kaya kumalas siya sa pagkakahawak kay Jeric. Hindi nagtagal ay pumasok ang helicopter sa gitna ng Dragon Mountains. Mula sa malayo, natatanaw ni Jeric ang isang matayog na tuktok na libu-libong milya ang layo. Tumingin si Jeric sa unahan at tinanong si Weisel, "Weisel, nasa unahan ba ang pinakamataas na rurok na libo-libong milya kung saan matatagpuan ang Evergreen Sect?" Tumango si Weisel, "Oo, ang pinakamataas na tuktok sa harap ay ang Evergreen Peak ng Evergreen Sect." Kabanata 583. Parang may naisip na plano si Jeric at sinabi kay Weisel. "Bueno, hanapin ang tuktok sa loob ng 500 yarda ng Evergreen Peak at i-drop kami doon." Naguguluhan si Weisel. Hindi ba direktang pupunta si Mr. Agosta sa Evergreen Sect? Ipinaliwanag ni Jeric, "Gusto ko silang mahuli." Noon lang naintindihan ni Weisel ang gusto ni Jeric. Tumango siya at sinabing, "Okay, pupunta ako sa tuktok ng bundok malapit sa Evergreen Peak." Taka-taka. Mabilis na lumipad ang helicopter sa direksyon ng Evergreen Peak. Pagkalipas ng ilang minuto, lumipad ng mababa ang helicopter sa ilalim ng takip ng mga bundok. Sa wakas, nakarating ito sa isang lambak na daan-daang yarda ang layo mula sa Evergreen Peak. Lumapag ang helicopter sa damuhan sa lambak, at lumabas sina Jeric at Yolanda. Sinabi ni Jeric kay Weisel, "Hintayin mo kami sa lambak na ito. Tatawagan kita pagkatapos kong makitungo sa Evergreen Sect." Pagkatapos nito, maglakbay pabalik sa Nelson Family Manor at dalhin sina Zoe, Hale, at Lauren sa Evergreen Sect. "Hoyer," medyo nabigla si Weisel. Tinuro niya si Yolanda at sinabing, "Mr. Agosta, si Lady Yolanda ay hindi nagsasanay ng martial arts at dinadala mo siya sa Evergreen Sect. Kung lalaban ka sa Evergreen Sect at hindi mo siya mabantayan, hindi ba delikado kung ang mga tao ng Evergreen Sect atakihin siya?" Gayunpaman, mukhang relaxed si Jeric at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Weisel, ang iyong Lady Yolanda ay ligtas sa akin. Babae ko siya at magiging asawa ko. Hindi ko hahayaang magdusa ang asawa ko, kahit katiting. Kaya, iingatan ko siyang ligtas at maayos." Sa katunayan, alam din ni Weisel ang lakas ni Jeric. Medyo nag-aalala lang siya. Ngayong narinig niya ang sinabi ni Jeric, gumaan ang loob niya. Tumango siya kay Jeric at sinabing, "Kung gayon, hinihintay ko ang iyong balita dito, Mr. Agosta." Tumango si Jeric kay Weisel, saka hinawakan ang kamay ni Yolanda at naglakad papunta sa direksyon ng Evergreen Peak. Ibinaba ni Yolanda ang kanyang ulo, namumula ang kanyang mukha. Siya ay parehong mahiyain at masaya. Sinabi ni Jeric kay Weisel na babae niya ito at magiging asawa niya. Hindi niya mailarawan kung gaano kasaya at sarap ang nararamdaman niya. Naglakad palabas ng lambak sina Jeric at Yolanda. 5 o 6 na raang yarda sa unahan nila ay ang matayog na Evergreen Peak. Ang Evergreen Peak ay tumataas sa mga ulap, hindi bababa sa 1,000 yarda ang taas. Ang mga ordinaryong tao ay kailangang gumugol ng maraming oras at pagsisikap upang umakyat. Kabanata 584. Maging si Yolanda ay hindi napigil ang sumimangot ng bahagya. Medyo nag-aalala siya kung makakaakyat siya sa Evergreen Peak. Gayunpaman, pagkatapos masulyapan si Jeric sa tabi niya, napagpasyahan niya na gaano man kahirap akyatan ang bundok na ito, aakyatin niya ito kasama si Jeric. Hindi niya kayang isipin ni Jeric na mahina siya. Gayunpaman, tulad ng napagpasyahan niyang umakyat sa Evergreen Peak nang walang takot sa harap ni Jeric. Sabi ni Jeric sa kanya,
Yolanda, ililipad kita sa tuktok. Hindi napigilan ni Yolanda na matigilan. Lumipad sa tuktok. Whoosh! Isang anino ang kumilos ng napakabilis na halos akala ng mga tao ay nakakakita sila ng mga bagay. Lumapag ito sa pinakamataas na palapag ng isang atek. Ang kisame sa atek ay napakataas, na umaabot sa taas na halos 80 talampakan. Halos matano nito ang buong Evergreen. Ang sekta. Dahil ito ang pinakamataas na gusali sa paligid, ang atek na ito ay ginamit ng Evergreen sect upang makita ang kanilang mga kaaway at bigyan ng babala ang lahat. Ito ang pinakamahalagang tore ng bantay. Sa tore ng bantay sa itaas na palapag ng atek, mayroong 4 na martialistang gwardya ng Evergreen sect. Naramdaman na lamang nila ang isang bugzo ng hangin na dumaan, at lumabo ang kanilang paningin. 2 figure ang lumitaw sa atek, isang lalaki at isang babae. Kabanata 585. Ang lalaki ay bata at gwapo, at ang babae ay kasing ganda ng isang bulaklak, tulad ng isang anghel mula sa langit. Ang 4 na martialists ng Evergreen sect ay natigilan lahat. Akala nila may nakikita sila at kinusot ang kanilang mga mata. Noon lang nila napagtanto na 2 hindi pa nakikilalang tao ang talagang sumingit sa atek. Ang 2 kabataan sa atek ay sina Jeric at Yolanda. Biglang naging mapagbantay ang mga gwardya. Ang pinuno, isang Marty A-list mula sa Evergreen sect, ay galit na sumigaw kay Jeric, "Sino ka? Bakit ka nandito?" Sa katunayan, hindi alam ng 4 na martialists ng Evergreen sect kung paano nakapasok dito sina Jeric at Yolanda. Para silang lumitaw sa manipis na hangin. Iyon mismo ang dahilan kung bakit sila nakaramdam ng labis na pagkalito at takot. Napangiti si Jeric. "Hindi mo kailangang mag-alala kung sino ako. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Basta, sa tingin ko dapat ay isa kang assassin mula sa kung saan. Gusto mong saktan ang mga tao ng Evergreen sect." Ang mga mata ng pinuno ng mga martialists ay kumikinang sa galit. Pagkatapos ay inutusan niya ang iba pang 3 martialists, ipadala kaagad ang hudyat na nagpapaalerto sa lahat na ang kaaway ay pumasok sa sekta. Sumagot ang 3 pang martialists ng Evergreen sect at inilabas ang kanilang mga furry work tubes mula sa kanilang mga bulsa. Magpapadala na sana sila ng warning signal. Gayunpaman, paano papayagan sila ni Jeric na gawin iyon? Pinitik niya ang kanyang mga daliri. Whoosh! 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 Ilang streaks ng anima ang bumasag sa ere at tinamaan ang 3 martialists na magpapadala na sana ng signal. Kabanata 586. Pagkatapos, tinamaan sila ng anima at agad na tinatakan ang kanilang mga trigger point, kaya hindi sila makagalaw. Kasabay nito, tinatakan nito ang kanilang mga trigger point sa pagsasalita upang hindi sila makagawa ng tunog upang bigyan ng babala ang sinuman. Nang makita ito, ang pinuno ng mga gwardya ay tumingin sa kanyang mukha ng mabangis habang hinahampas niya ang kanyang palad kay Jeric. Kumikislap si Jeric, at hindi nakuha ng Marty A-list ang kanyang target. Sa susunod na sandali, si Jeric, na nakarating na sa kanyang likuran, ay nagtaas ng kanyang kamay at hinampas ang likod ng kanyang ulo. Sa mahinang pag-ungol, bumagsak sa lupa ang Marty A-list ng Evergreen sect at nawala ng malay. Matapos patumbahin ang Marty A-list, pinitik ni Jeric ang kanyang daliri. Pagkatapos ay isang tipak ng anima ang bumaril sa kanyang katawan at tinatakan ang kanyang trigger point. Sa ganitong paraan, kahit magising ang martialistang ito, hindi siya makagalaw. Matapos makipag-usap ni Jeric sa 4 na eksperto mula sa Evergreen sect sa tore ng bantay, sinabi niya kay Yolanda, na medyo nabigla pa, "Hintayin mo ako dito. Manatili ka rito sa pinakamataas na atek ng Evergreen sect. Panoorin kung paano makitungo sa kanila." Tumingin si Yolanda sa atek. Kahit na ang mga martialists' trigger point ay selyadong at hindi sila makagalaw, sila nakatitig pa rin sa kanya. Dahil dito ay hindi maipaliwanag na natarante siya. Kaya, sinabi niya kay Jeric, "Ayokong tumingin sila sa akin. Kakabahan ako." Napangiti si Jeric. "Walang problema. Kung yan ang gusto mo." Nang matapos siyang magsalita, 3 sampal ang umalangaw-ngaw.
Pagkatapos ang tatlong martialists ng Evergreen Sect ay bumagsak sa lupa na walang malay. Nang makitang isa-isa silang pinatumba ni Jeric, sa wakas ay gumaan ang loob ni Yolanda. Ngayon hindi na ako natatakot. Tumango si Jeric sa kanya at sinabing, maghintay ka lang dito at tingnan kung paano ko matatalo ang Evergreen Sect. Nang makita ang kumpiyansa at kawalang interes sa kanyang mga mata, hindi maiwasan ni Yolanda ang bahagyang pagtataka. Gusto niya talagang malaman kung kaya niyang talunin ang Evergreen Sect, na binubuo ng 2 hanggang 3,000 tao. Bukod dito, isa ito sa 4 na pangunahing sekta sa Fenceville, at ang pinuno ng Evergreen Sect ay isang Grandmaster. Para sa mga tao sa Fenceville, ang isang katuwid, ang sekta ay apurahang pinakilos ang mga master upang maghayganti sa akin, Zol, at sa iba pa. Pinanood ni Yolanda ang libu-libong mga apprentice at martialists ng Evergreen Sect na nagtitipon sa plaza sa harap ng pinakamaringal na palasyo sa sekta. Tila sila talaga ay magtitipon ng malakihan para maghayganti. Tumingin si Jeric sa palasyo kung saan nagtipon ang lahat ng mga martialists at sinabi, ang Evergreen Palace na ito ay dapat ang lugar kung saan ang Sect Master cultivates. Kahit 100 yarda ang layo niya. Nakita niya ang mga salitang, Evergreen Palace, sa plaque. Sa sandaling ito, libu-libong mga apprentice at master ang nagtipon sa harap ng Evergreen Palace. Ito ay engrandi at kahanga-hanga na parabang isang kahangahangang hukbo ang malapit ng sumalakay. Lahat sila ay time na tumayo nang hindi gumagalaw ang isang kalamnan, at sila ay tahimik hanggang sa punto kung saan walang makakarinig ng ubo. Ang ilang mga pangunahing miyembro ng sekta, kabilang sina Tillman, Damian, at Vernon, ay sinamahan ng isang grupo ng mga martialists mula sa Evergreen Sect hanggang sa mga hakbang sa harap ng Evergreen Palace. Una, yumuko si Damian patungo sa mga nakasarang pinto at sinabing, pare, ako, Damian, may mahalagang iuulat. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang mga pinto ng Evergreen Palace, at lumabas ang isang matandang may puting buhok na nakasuot ng plain robe. Tumingin sa kanya ang matanda at sinabing, Damian, ang Sect Master ay naglilinang ngayon. Ano ang mahalagang bagay na kailangan mong iulat sa kanya? Harry, sabihin mo sa tatay ko na nalipol na ang buong pamilyang Nelson. Ang mga matatanda mula sa Evergreen Sect ay nagtaksil sa sekta, at gusto kong siya na ang bahala sa bagay na ito. Ang maputi ang buhok na matandang lalaki ang pinagkakatiwalaang mayordomo ng Sect Master. Bakas ang pagkagulat sa kanyang mga mata nang marinig ang sinabi ni Damian. Pagkatapos, mabilis siyang kumalma at sumagot, Damian, maghintay ka muna sandali. Isusumbong ko ito sa Sect Master. Oo. Tumalikod si Harry at pumasok sa palasyo. Binuksan niya ang isa sa mga pinto at muling isinara. Si Damian, Tillman, at ang iba pa ay matiygang naghihintay sa labas. Makalipas ang ilang minuto, bumukas muli ang isa sa mga pintuan ng Evergreen Palace at lumabas si Harry. Kabanata 588. Agad namang napalingon sa kanya si Damian at ang iba pa. Sinabi ni Harry, Damian, malapit nang matapos ng Sect Master ang kanyang closed-door cultivation. Lalabas siya sa kalahating oras. Sinabi ng Sect Master na kapag lumabas siya sa seclusion, papatayin niya ang lahat ng nagtaksil sa sekta at nanakit sa pamilya Nelson. Bukod pa rito, hindi rin niya hahayaang mawala ang sinuman sa kanilang mga kamag-anak. Nakatayo sina Damian, Tillman, Vernon, at ang iba pa sa harap ng Evergreen Palace. Nang marinig nila ang sinabi ni Harry, lahat sila ay nabuhayan ng loob at nagniningning ang mga mata. Malapit nang lumabas ang Sect Master. Hanggat ang Sect Master ay lumabas sa pag-iisa, ang mga traidor sa Evergreen Sect, pati na rin ang taong sumire sa pamilyang Nelson, ay mamamatay lahat. Hanggang kay Damian, si Tillman, at ang iba ay nag-aalala, ang Sect Master ay isang Diyos. Walang hindi niya magawa. Pagkatapos magsalita ni Harry, tumalikod siya at bumalik sa palasyo. Pagkapasok niya ay nagsara din ang isa sa mga pinto. Bakas sa mukha ni Damian ang excitement. Tumingin siya kay Tillman at sinabing, Tillman, malapit nang lalabas ang tatay ko sa pag-iisa. Sa pagkakataong ito, si Jeric Agosta at ang mga taksil kasama si Zol ay mamamatay lahat.
Sunod-sunod na tumango si Tillman at ang iba pang matatanda. Sabi ni Tillman, ipapadala sila ng sect master sa impyerno at hindi na sila isisilang muli. Ang karamihan ay nagsiwalat ng mga kampante ng ngiti, pakiramdam na ang tagumpay ay natiyak. Whoosh! Sa sandaling iyon, halos lumabas ang isang figure sa hagdan sa harap ng Evergreen Palace. Ang figure ay 2 hanggang 3 yarda lamang ang layo mula kay Damian, Tillman, at sa iba pa na nakatalikod sa kanila. Lahat sila ay namangha. Sino ka? Hindi napigilan ni Tillman na magtanong habang nakatingin sa hagdan. Para bang ang estranghero ay bumaba mula sa langit. Sa pagmamasid sa taong nasa hagdan, biglang may naalala si Damian at napabulalas, siya si Jerick Agosta. Sigaw ni Damian. Nagkagulo ang libu-libong mga apprentice at master sa plaza. Kahit na ang mga matatanda tulad ni Tillman at Vernon ay natigilan. Hindi nila inaasahan na si Jerick mismo ang pupunta sa Evergreen Sect. Iyon ay sadyang mapangahas. Ang mga mata ni Damian ay kumikislap sa galit at kabangisan habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, nilipol mo ang pamilyang Nelson at nagpunta sa Evergreen Sect ng buong tapang. Akala mo talaga walang makakapigil sa iyo sa Evergreen Sect. Sa hagdan, nakatalikod kay Damian at sa iba pa, lumingon si Jerick na may malamig na ngiti sa labi. Mabilis niyang tinitigan si Luis ng tingin kay Damian at pinaalalahanan ito. Damian, hindi ba sinabi ko sa iyo sa telepono na pupunta ako sa Evergreen Sect? Sa tingin mo ba ako? Damian's father to come. Kumikibot. Tinuro niya si Jerick at sumigaw. Ikaw. Si Tillman sa tabi niya ay may malungkot na tingin sa kanyang mga mata at sinabing, kung ayaw mo ng langit, pumunta ka na lang sa impyerno. Dahil nandito ka, huwag mo nang isipin ang pag-alis ng buhay. Pagkatapos, tumingin si Tillman sa paligid at sinabing, anong problema? Hindi ba dumating ang mga taksil, sina Zoe, Hale, at Loring? Iniisip ba nila na makakatakas sila sa kamatayan sa pamamagitan ng pagtatago? Wishful thinking ito. Kahit saan man sila tumakas, papatayin sila ng ating Evergreen Sect. Napangiti si Jerick sa kanyang mga labi. Tillman, natatakot akong mawala ka bago mo sila maalis. Napapikit si Tillman. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Jerick sa kanya at tinukso siya. Dahil malapit ka nang mamatay sa kamay ko. Pagkarinig nun, sumigaw si Tillman. Bilang Grand Elder ng Evergreen Sect at sa harap ng libu-libong mga apprentice at masters. Paano niya natitiis ang mga pang-iinsulto mula kay Jerick? Bagamat kilala niya si Jerick bilang isang malakas na mandirigma, kumpiyansa siya na sa kanyang intermediate master martial strength, tiyak na mapapatay niya si Jerick. Sumilay sa kanyang mga mata ang layuning pumatay nang biglang lumipad palabas ang kanyang figure. Ang kanyang palad ay napunit sa hangin na parang kidlat at sumabog patungo kay Jerick. Isang unos ang umihip, na bumabalot kay Jerick sa isang nakamamatay na aura. Malapit ng dumapo ang palad ni Tillman kay Jerick. Isang kislap ng liwanag ang sumilay sa mga mata ni Jerick sa sandaling iyon. Sa susunod na sandali, pinitik ni Jerick ang kanyang kanang daliri. Halos hindi mahahalata. Isang tipak ng anima ang bumaril sa hangin. Siyempre, ang mahinang tunog ng anima ay ganap na natatakpan ng dumadagandong na pag-atake ni Tillman. Ang butil ng anima ay tumama sa isang trigger point kay Tillman ng tahimik. Pagkatapos, naging malotes si Tillman. Na-freeze siya sa hangin na parang impas na poloka. Bang! Lumuhad siya sa harap ni Jerick. Napakalakas nito kaya nabasag pa niya ang mga tiles sa hagdan. Kabanata 588. Iyon ay dahil pinakawalan ni Tillman ang kanyang buong kapangyarihan sa kanyang mga pag-atake. Gayunpaman, bigla-bigla, nasil ang kanyang trigger point, na nagpahinto sa kanyang pagtakbo, kaya ang lahat ng kanyang explosive power ay mababa lang. Higit pa rito, ang mukha ni Tillman ay sombrero sa lupa, at pagkatapos ay namamaga ito na parang isang lobo. Ngayon pa lang, gustong salakayin ni Tillman si Jerick sa napakagandang paraan. Sa isang kisap mata, nakahiga siya sa harapan ni Jerick na parang aso. Natigilan lahat sina Damian, Vernon, at ang iba pang matatanda.
Kahit na ang libu-libong mga apprentice at master sa plaza ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ngayon lang, naging mahinang Diyos ang kanilang makapangyarihang Grand Elder. Ang pagbabagong ito ay nahuli sa lahat ng naruroon, at sila ay natulala pa nga. Maging si Tillman mismo ay natulala. Inaatake niya noon si Jerick, ngunit biglang nanghina ang kanyang mga kamay at paa at nauna siyang bumagsak sa lupa. Bukod dito, nahulog siya sa harap ng napakaraming tao ng Evergreen Sect. Paano niya haharapin ang iba sa hinaharap? Nais ni Tillman na makahanap siya ng isang butas na mapagtatagwan noon. Gayunpaman, paano siya binitawan ni Jerick ng ganoon kadali? Tillman, sinabi mo lang na tinawag mo si Zoe at ang kanyang mga traidor sa Evergreen Sect, at ngayon ay sinasamba mo ako. Nangako ka ba ng katapatan sa akin sa halip? Sa sandaling ito, napangisi si Jerick. Iniangat ni Tillman ang kanyang ulo at pinandilatan si Jerick. Brat, anong ginawa mo sa akin? Sa mga mata ni Tillman, mayroon siyang ibang dahilan para ipaliwanag kung bakit siya lubos na natalo. Ito ay hindi na siya ay talagang hindi maaaring talunin Jerick, ngunit na siya ay set up sa pamamagitan ng Jerick. Gayunpaman, paano siya itinayo ni Jerick? Hindi ito maisip ni Tillman. Hindi niya napansin kung paano siya inatake ni Jerick. Ang isa sa kanyang mahahalagang trigger point ay nasil. Sa makatuwid, labis na nagalit si Tillman at sinigawan si Jerick, "Anak, kung maglakas loob ka, alisin mo ang selyo at hayaan mo akong makipaglaban sa iyo hanggang kamatayan." Noon lang napagtanto ni na Damian, Vernon, at ng iba pa na niloko ni Jerick ang Grand Elder na si Tillman. Galit sila at sinumpa si Jerick sa pagiging kasuklam-suklam sa kanilang mga puso. Pagkatapos ay tumingin si Damian sa iba pang apat na matatanda at sinabing, kasuklam-suklam si Jerick Agosta. Nakulong niya ang Grand Elder. Sabay natin siyang harapin. Masiglang umalangaw-ngaw si Vernon at ang tatlo pang matatanda. Oo, sabay nating harapin siya. Nang matapos sila, sina Damian, Vernon, at ang iba pang matatanda ay sabay-sabay na sumugod sa Jerick. Isang unos. Si Vernon at ang tatlong matatanda ay pawang mga elite na first-class martialists. Ang pinakamahina sa kanila ay si Damian, isang baguhan lamang na first-class martialist. Kasing bilis ng kidlat ang pagsalakay nilang lima kay Jerick. Ang walang katapusang layunin ng pagpatay ay biglang sumabog sa hangin. Sa mukha ng limang anino ng palad na parang kidlat na paparating sa kanya, kumislap ang mga mata ni Jerick. Pagkatapos, ang kanyang kanang kamay ay naglabas ng anima at hinayla si Tillman sa lupa sa kanyang palad, na parang magnet na umaakit sa bakal. Kabanata 589. Pagkatapos, hinawakan ni Jerick si Tillman bilang isang kalasag upang itakwil ang palm shadows mula sa limang grupo ni Vernon. Ang lahat ng ito ay naganap sa isang iglap, at ito ay napakabilis na ito ay nakakasakal. Sa oras na napagtanto ni Vernon at ng iba pa na ginagamit ni Jerick si Tillman bilang isang kalasag, huli na ang lahat. Pag-atake nila, sobrang bilis nila. Bukod dito, kapag umatake sila ng buong lakas, imposible para sa kanila. Bawiin. Bang, 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 bang. Nagkasagupaan ang mga hampas ng palad na nakadurog sa lupa. Nakatanggap si Tillman ng 5 sunod-sunod na suntok, bawat isa sa kanila ay nakamamatay. Si Tillman ay sumisigaw ng paulit-ulit, nagluwa ng dugo ng ilang beses, at direktang nahimatay. Mabilis na umatras sina Damian, Vernon, at ang tatlo pa matapos matuklasan na aksidente nilang nasugatan si Tillman. Pareho silang galit at malungkot, at ang kanilang mga mata ay nag-aalab sa panganib. Tumingin sila kay Jerick at nagmura, "Paano? Kasuklam-suklam na gamitin mo ang Grand Elder para harangin kami. Kung maglakas loob ka, lumaban ka sa amin." Inihagis ni Jerick ang walang malay na si Tillman sa lupa. Pagkatapos, tumingin siya sa 5 grupo ni Damian at sinabing, "Kayong 5 ay walang laban sa akin, bakit hindi mo sabihin sa iyong sect master na lumabas at labanan ako?" Kabanata 590. Malamig na senggal ni Damian. Sa tingin mo, karapat-dapat kang ipaglaban ang aking ama. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya sa kanyang apat na kasama at sinabing, "Patayin natin siya."
Si Damian at ang iba pa ay lumipad at inatake muli si Jerick ng buong lakas. Bang! Ang panloob na mana sa kanilang mga palad ay parang kidlat. Nagkaroon ng malakas na kalabog. Ilang bolts ng internal mana ang bumaril na parang thunderbolt, at si Jerick ay tumaas na sa himpapawid. Ang panloob na mana ay binombo ang lupa, na naging sanhi ng pagkabasag ng grabo sa lupa at lumipad sa lahat ng direksyon. Nang makitang lumipad si Jerick, si Damian at ang iba pa ay sumunod. Pinatakbo nila ang kanilang panloob na mana ng first-class martialistic level at lumipad ng higit sa 10 yarda ang taas sa isang iglap. Dapat malaman ng isang tao na kung walang suporta, ang mga first-class martialists ay maaari lamang lumipad ng 12 yarda ang taas. Sa ere, pinalibutan ni Damian at ng iba pa si Jerick. Si Jerick ay kalmado sa harap ni Damian at ng iba pang apat, na nagpupumilit na patakbuhin ang lahat ng kanilang panloob na mana upang mapanatili ang kanilang sarili sa hangin. Makikita ang mga putakti ng usok na tumataas mula sa kanyang katawan. Nakatayo siya roon, ang kanyang mga damit ay lumilipad ng walang hangin. Hindi may larawan ang gwapo niya, parang walang kamatayang lumilipad sa langit. Tumingin si Jerick sa 5 tao sa kanyang harapan at sinabing, "Ngayon, papalitan ko ang Evergreen Sect. Kung gusto mo pa ring lumaban, kailangan mong mamatay." Bullshit. Damian ay galit na galit at nagmura. "Mayabang na bastard, how dare you act so wildly sa Evergreen Sect?" Ngumisi si Vernon. "Atake." Galit na galit ang pinakawalan ni Vernon. Agad na inatake ng 5 tao sa himpapawid si Jerick sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, hindi na hinintay ni Jerick ang pagdating nila. Swoosh! Ang kanyang figure ay kumislap at biglang nawala. Agad na huminto sa ere ang 5 na may mapagbantay na tingin. Sa sandaling ito, parang may napansin si Damian at ang iba pa. Nagulat silang sumigaw, "Vernon! Vernon! Maingat!" Nakaramdam din si Vernon ng nakakatakot na aura sa likod niya. Kaya, agad siyang lumipad pasulong. Gusto niyang tanggalin si Jerick sakaling matrap siya. Gayunpaman, hindi siya hinayaan ni Jerick na makuha ang gusto niya. Whoosh! Biglang hinawakan ni Jerick ang kanang bukong-bukong ni Vernon. Naramdaman ni Vernon ang paghawak ni Jerick sa kanyang paa at nagulat siya. Bago pa siya makapag-react, hinawakan ni Jerick ang kanang paa at pinaikot ito ng 3 beses sa ere. Pagkatapos ay binitawan ni Jerick ang paa, at agad na pinalipad si Vernon. Tapos may malakas na kalabog. Binasag ni Vernon ang isang palasyo ng Evergreen Sect, dahilan para gumuho ang malaking bahagi ng palasyo at tumaas ang alikabok. Nagulat si Damian at ang iba pang 4 na matatanda sa ere. Maging ang libu-libong apprentice at martialists ng Evergreen Sect sa square ay napabulalas nang makita nila ang eksenang iyon. Hindi na hinintay ni Jerick na mag-react si Damian at ang iba pa. Siya ay kumilos ng kasing bilis ng kidlat at naglunsad ng isang pag-atake. Bang! Sinuntok ni Jerick ang isang matanda sa hangin. Bang! Sa sumunod na sandali, sinampal ni Jerick ang isa pang matanda. Kaluskos ng buto. Swoosh! Pinalipad ni Jerick ang 3 matanda na may kasamang sampal. Sa isang iglap, parang nahati si Jerick sa 3 tao at halos sabay na sinaktan ang mga matatanda. Pagkatapos, ang 3 Ellers ay nagsisigawan at binasag sa kani-kanilang mga palasyo sa malapit. Dumagundong. Ang mga palasyo ay nagsimulang gumuho ng sunod-sunod. Napuno ng usok at alikabok ang kalangitan na para bang tinamaan ng kanyan ang lugar. Whoosh! Sa wakas ay nakarating na si Jerick sa harapan ni Damian na nasa ere pa rin. Natigilan si Damian sa mabilis na pag-atake ni Jerick na parang multo. Hanggang sa lumitaw si Jerick sa kanyang harapan ay biglang natauhan si Damian. Pagkatapos ay nag-alab ang kanyang mga mata sa galit. Agad niyang idiniin ang kanyang panloob na mana sa kanyang palad at sinampal si Jerick. Gayunpaman, bago maabot ng kanyang palad si Jerick, itinaas ni Jerick ang kanyang palad sa hangin. Sa isang iglap, ang malalakas na hangin ay nagsimulang umihip habang ang isang malakas na nakakabasag ng lupa ay sumabog.
Pagkatapos, ilang beses na umikot ang ulo ni Damian sa kanyang leeg nang walang nawawalang direksyon. Parang umiikot ang ulo niya. Pagkatapos, napalingon ang kanyang mukha at nabasag ang kanyang katawan sa parisukat sa epekto ng bugzo ng hangin. Libu-libong mga apprentice at martialists ng Evergreen Sect ang bumulalas at umatras. Sa isang kalabog, nahulog si Damian sa harap ng mga apprentice at master na ito ng Evergreen Sect. Nakatalikod ang kanyang mukha, ngayon ay nakaharap sa langit. Gayunpaman, ang mga mata ni Damian ay dilat, at ang kanyang bibig ay puno ng dugo. Patay na siya. 5 matatanda ang sunod-sunod na natalo ni Jerick, at si Damian ay namatay na may bali sa leeg. Nagulat ito sa lahat ng mga apprentice at master ng Evergreen Sect sa square.